hour, bakit pa ho na-dismiss ang kaso ni Franz Castro laban kay FPRRD? Ito ang pag-usapan natin. Bakit ba na-dismiss yung kaso ni Franz Castro isinampa laban kay PRRD? Tingnan natin yung point of view ng batas. Okay? Yung kasong po yan ay para sa grave threats. At ang type ko ang mata mo rito, Attorney Roque. Sige, ituloy. Manda po ni Franz Castro ay dahil nga dun sa episode ng Gikan sa Masa kung saan kinuwento ni FPRRD yung usapan niya kay VP Sara, yung anak niya, kung paano daw gamitin ng intelligence fund. At ang sabi niya, talagang dapat yung intelligence fund na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan, yung teroristang CPP-NPA. Nakabahagi si Franz Castro. Yan. Ito galing mismo kay Attorney Roque. Kaya nila binanatan, nagsimula po yung grave threat na yan kasi ipinagtanggol ni PRRD si Sara. Dahil pinagkaisahan yung confidential funds ni Sara sa pangunguna nitong Makabayan Black na sabi ni Attorney Roque ay parte ng mga NPA. Sino ba? Ang lumalaban dyan sa mga rebelding yan? Walang iba kundi Duterte. Kasi kung galit ka sa Duterte, baka ikaw ay adik. Kasi sino bang kinakalaban ng Duterte? Mga adik. Sino pang kinakalaban ng mga Duterte? Mga rebelde. Bika duda-duda ka pag galit ka sa Duterte. Gaya nito sila Franz Castro. Bakit? Yan nga sabi ni Roque. Miyembro yan ng mga NPA. Ng mga CPP-NPA. Ulitin natin, marinig nyo sa kanya mismo. Ang sabi niya, talagang dapat yung intelligence fund na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan, yung teroristang CPP-NPA. Nakabahagi si Franz Castro. So, yan yung konteksto ng sinabi ni Presidente. At ang sabi ni Franz Castro, binantaan daw ang buhay niya. Doon na yung pagbabanta. Ako, sa aking paniwala, kasi napanood ko yung sinabi ni PRRD na yun Parang yung sinabi niya, dapat parang mamatay na yung mga CPP-NPA. Yung organisasyon. Bakit guilty ka, Franz Castro? Diba? Mamaya itinatanggi mong ikaw ay miyembro niyan. Yan na sinabi ni PRRD, miyembro ka niyan. Nagtataka nga ako, bakit pinagtatanggol yan bakit hinayaan niya ni Speaker Romualdez Pinagkaisahan niyo si Sara. Dahil alam ninyo, yung confidential funds ay ginagamit ni VP Sara para habulin yung mga katulad ninyo na miyembro ng CPP-NPA. Kaya ngayon ini-stop kasi para hindi kayo mahabol. Dismiss. Bakit? Well, sang-ayon po ako sa dismissal, obviously. Bakit po? Kasi hindi naman lahat po ng pananalita ay dapat maging kriminal. Bakit? Kasi unang-una, nasa saligang batas po natin yan, nasa Bill of Rights, yung kalayaan ng malayang pananalita. Hindi po lahat ng salita dapat maparusahan. In fact, lahat ng parusa na ipapataw dahil lang mga salita, yan po ay merong presumption of unconstitutionality. Pwede lang po kay Franz Castro. Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Dalawa po yung rinirequire ng batas. Ito maliwanag sinabi niya. Ang bawat salita, kung kukwestiyonin mo, may presumption dyan na unconstitutional. Ibig sabihin, pag nagreklamo ka laban sa sinabi ng isang tao, ang presumption dyan, ang paniwala dyan, karapatan niyang magsalita. Karapatan niyan, freedom of speech. Unless mapatunayan mo. Pero kung hindi mo kayang patunayan, halimbawa ito sinabi niya, pananakot, hanggat hindi mo kayang patunayan na ikaw ay tinakot, yung sinasabi mo, Franz Castro, ay unconstitutional. Bakit? Kasi nakapanig ang batas sa freedom of speech. Karapatan ng isang tao magsalita, hindi mo basta-basta pwedeng pigilan. Yan po yun. Yung actus reus, yung mga bikas na mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Ayan, dalawa yan Okay, ganito po yan. Pagka may grave threat
na sinabi, dalawa po ang titingnan natin. Una, yung binanggit na salita. Pangalawa, yung nasa utak. Yung mental. Ano ba yung motibo? Okay. Ulitin po, Mental intent talaga. It's yung kalayaan ng... Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Dalawa po yung rinirequire ng batas. Yung actus reus, yung mga bikas na mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Ano yung mental intent? Ang mental intent talaga ay dapat intensyon na nagsasalita na takutin ang isang tao na magkakaroon siya ng banta sa buhay niya kapag dahil nga doon sa sinasabi ng nagsasalita. Ayun, maliwanag. Pag mayroong grave threat, dalawa po, salita at mental, utak. Nananakot yung salita at yung utak may intensyon. Kaya hindi po pwedeng mawawala. Karamihan sa batas may intent. Ano ba yung intensyon nung nagsasalita? Halimbawa, sabihin ko, ikaw Roque, pagka hindi mo binayanatan si Tambaluslos, ako babanat sa'yo. Yun ba ay may pananakot na salita at mayroon ba akong intensyon saktan si Roque? Ganun po yun. Kaya kailangan na pinapaliwanag niya dito sa batas, napaka-importante ng mental. Okay? So kinakailangan merong mental intention na manakot na pinagbabantaan ang buhay ng iba. Yan po ang grave threats. And sabi ng piskalya, maski napakababa ng ebidensya na rini-require pagdating sa piskalya, probable cause lang. At ang definition ng probable cause ay likelihood na meron kang krimen na nangyari at yung nasasakdal ay siya nga sigurong gumawa ng krimen na yon, kinakailangan mapatunayan yung actus reus at saka yung mens rea. Sabi ng piskal, wala talagang mens rea, wala talagang intention. Number one, ang konteksto... Hanggang dyan, okay? Sa piskal pa lang, sabit na sila. Okay? Kasi sa piskal, mababaw pa lang ang hinihingi na ebidensya. Kaya nga ibig sabihin, pag sa piskal pa lang, hindi ka na makalagpas, wala ka ng probable cause, ibig sabihin yung kaso mo mahina talaga. Kasi pagdating mo sa korte mismo, iba na ang ebidensyang kailangan dyan, mas mataas na. Pero kung sabit ka na sa probable cause lang ang ebidensyang hinihingi, hindi mo pa kayang patunayan, ay mahina talaga ang kaso mo. Diba? Yun ang sinasabi. Wala talagang intensyon manakit si PRRD. Ngayon, kalimutan natin yung batas, kalimutan natin yung legal terms, kalimutan natin yung theory, kalimutan natin lahat. Isipin lang po natin, mabuti. Kayo ba naniniwala na si PRRD, si former President Duterte, ay gusto talagang saktan si Franz Castro habang sinabi niya sa mainstream media, habang sinabi niya mismo sa broadcast, sinabi niya ng lantaran na maraming nakakarinig. Doon sa pagdating sa batas, sa pag-interpret na batas, sablay na to si Castro. Hindi ko alam kung ba't nag-iisip ba ito si Castro o hindi eh. Doon pa lang sabit na siya eh. Nakita nyo? Pero pag-usapan na lang natin to na parang ordinaryong tao. Bilang ordinaryong tao, walang loko-loko, ay walang matinong tao na maniniwala na gustong saktan talaga ni PRRD si Franz Castro na binanggit niya. Halimbawa ako, Roque, yayariin kita. Sinasabi ko dito, yun yung sinabi po eh. Hindi normal sa isang aksyon na paniwalaan ang isang grave threat na binanggit na maraming nakakarinig gaya ng mainstream media. Ganun kasimple. Kaya tingnan mo sa batas, kaya tingnan mo ibig sabihin sa logic, simpleng explanasyon ng isang ordinaryong tao. Tanga ka lang talaga, Castro, sa aking palagay. Tanga ka. I mean, sinong tanga maniniwala sasaktan ka ni Duterte? Nag-announce siya. Ewan ko sa inyo, malabo talaga yun. Alam mo, ginamit lang yun eh. Para ipitin ang ating Duterte, si Tatay Diggs. Pero sa akin, sa isang banda, mas maganda na rin yun. Mas magandang idemanda siya kasi makakasagot si PRRD.
kesa ipinatawag sa Senate na hindi naman siya pagsasalitain. Hindi naman niya pinagbantaan si Franz Castro diretso. Iba yung pagbabantaan na, ho, ikaw Franz Castro, papatayin kita. Hindi ganun eh. Ang ginawa ni PRRD, kinuwento niya yung usapan nila ni VP Sara. Nang advice niya kay VP Sara, dapat gamitin ang intelligence fund hindi lang para sa ROTC, kundi para labanan ng mga teroristang CPP-NPA. Hindi po tayo mapagbibintangan ng fake news kapag sinabi natin na terorista ang CPP-NPA dahil binansagan sila ng terorista ng Amerika, ng EU at ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, ayan, oh. Terorista, terorista, terorista. Dapat, yan ang hinahabol ni Boying. Hindi yun, nakapokus siya kay Tebe. Sa bagay, nananahimik na si Boying. Asan na kaya si Boying? Ha? Asan na kaya yung best friend mong si Boying? Oh, anyway, yeah, hindi fake news yan. Na? Pinangalanan niya ng Amerika at kahit Pilipinas, terorista yung CPP-NPA. Ang gagaling nitong netong sila Boying eh. Hindi pa nga nila kayang ubusin tong mga NPA eh. Na ginawa ang terorista si Tebes. Loko-loko rin eh, no? Pinas, dahil talaga namang terorista sila. Sila po ay pumapatay without due process of law. Pinapatay nila yung sarili nilang mga kakampi na tumitiwalag. Pinapatay nila ang mga pobreng mga sundalo na mahihirap. Sila po ay nag-execute ng walang dumadaan sa hukuman. Sila po ay nangingikil ng revolutionary taxes. Sila po ay sapilitang, ginagawa mandirigma ang kabataan at ang mga katutubo. Lahat po yan ay pinagbabawal ng batas o umiiro pag nilabanan. Pero lahat po yan ay ginagawa ng NPA kasama na yung paggamit ng landmines na pinagbabawal din dun sa Ottawa Convention na pinaglabi ni Princess Diana. So, ang sabi lang ni Presidente o Inday, yung sa usapan namin, kinuwento niya, sa usapan namin ni Inday, sabi ko, kinakailangan gamitin niya yung intelligence fund para supilin, para labanan ang mga teroristang CPP-NPA. Ako, ginamit ko intelligence fund ko para talagang patayin ang mga teroristang CPP-NPA. Napaka-ipokrito nitong mga ito, no? Kaliit-liit ng intelligence funds ni BP Sara. Samantalang sila, ayan, binuking ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos, nagbibigay sila ng 20 million kada distrito para lang sa papirma. Kung makapagsita sila sa confidential funds nitong si BP Sara, akala mo ang lilinis. Samantalang yung kay Sara ay para habulin ng mga rebelde, habulin ng mga terorista. Samantalang itong PI funds na yan, ipin mo, papapirma, sino makikinabang yan? Di sila lang. Tingnan nyo kung gaano kaka-plastic, kaka-ipokrito tong mga ito. Wala pong masama doon. Bakit? Kasi merong labanan. Talagang nagpuputukan po sa panig ng gobyerno at sa panig ng CPP-NPA. Di ba ho? Kaya nga gera yan eh. Alangan mo magkalitian kayo pag gera. Pero ang konteksto, hindi directed kay Franz Castro yung banta. Kung hindi, wala ngang banta. Sinabi lang ng Presidente kung paano dapat gamitin ng intelligence fund. At yan naman po talaga ang gamit ng intelligence fund. Impormasyon para labanan ang mga kalaban ng gobyerno, gaya ng teroristang CPP-NPA. Pangalawa, papalusot na lang yan, Attorney Roque. Kalokohan ng mga yan. Sabi ng piskal, paano magkakaroon ng intensyon na manakot na babantaan ang buhay ni Franz Castro? Kung papanoorin mo yung buong gikan sa masa ng programa na yan, ang daming jokes ni Presidente. Tama ba yun na magbabanta ka sa buhay ng tao tapos joke ka ng joke? So parang sabi ng piskal, wala talaga yung mental intention na bantaan at bigyan ng banta ang buhay ni Franz Castro doon sa telecast niya sa gikan. Yun ang ibig niya sabihin, wala yung part na mental intention. Ibig sabihin, sa madaling salita, sa Tagalog na lang, pasimplihin natin, wala talagang intensyon si PRRD na patayin or saktan or kung ano man, iligpit itong si Franz Castro. Sa masa. Pero bagamat hindi binanggil ng piskal yan, syempre po, no, ang salita alone, kung walang clear and present danger na magre-resulta nga sa banta ng buhay ni Franz Castro, hindi dapat pinapatawan ng parusa. Dahil yan po ay garansyado ng ating saligang batas. Di gumanti rin siya. Pwede naman siya magsalita laban din kay Presidente Duterte. Huwag lang niya babantaan.
In the same way na hindi naman nagbanta ang presidente dahil kwento nga kung ano ang naging advice niya kay VP Sara. So tingin ko po, tamang desisyon. Bakit ba nagkakaroon ng preliminary investigation? Kasi kung isasampa yan, miski wala namang sapat na ebidensya dahil ang elemento ng grave threats ay hindi naman napatunayan, masasayang lang ang panahon, ang resources ng gobyerno sa paglilitis ng kasong yan. At syempre, sa panig naman ng akusado, abay, sayang din ang oras niya, sayang din ang pera niya sa pagdidepensa sa wala namang saysay na demanda. In short, preliminary investigation pa lang, butata na itong si Franz Castro. Kailangan yun kasi bago iakyat sa korte kasi matatambakan ng gagawin ng korte kung walang kabisa-bisa, walang ebidensya yung sinasampang kaso. Kasi isipin mo, lahat tayo magsampa ng kaso sa isang tao, mapupuno ang korte natin. At syempre, makakapagod din yan. Sinasayang nyo lang ang pondo ng ating bayan. So, kailangan talaga may preliminary investigation. Kung sa preliminary investigation, di ka na makapasa. Ibig sabihin, latak, walang utak, yang sinampa mo, Castro. Wala ka namang ebidensya. Tatangahan lang yun. Desisyon ng piskal ay tama. Walang saysay ang demanda mo. Sabi dito, bakit magbabanta na maraming nakarinig? Correct nga Yun, as simple as that Kahit hindi na natin sundan yung legal issues Yun na lang Meron ba namang matinong tao magbabanta na maraming nakikinig? Ang totoong banta, hindi yan magsasalita. Ito sabi ni Pinoy News File. Sabi niya, hindi kaya si Tamba na ang bagong leader ng CPP-NPA kaya parang ang lakas ng loob at saka nagpapasunod niya Makabayan Black. Baka merong proyekto, hindi natin alam, baka may kasunduan, hindi natin alam bakit napapasunod. Yan, Pinoy News Files. Franz Castro, bokyak. Bokyak, palpak ang iyong demanda. Gaya ng napakadami yung mga demanda sinasampa. Alam niyo kung bakit palagi nadidismissa ng kaliwa? Kasi sa kanilang isipan, basta file lang sila ng file, wala silang pakialam kung manalo matalo, kasi ang gusto lang nila, propaganda. Yun. Galing. Sa pool, sa banga. Bakit laging nadidismissan ng kaso itong mga kaliwa? Kaya napaka-importante ng preliminary investigation kasi maraming katulad nitong mga kaliwa, sampa ng kaso. Kahit walang ebidensya. Ano lang gusto niyan? Propaganda. Gusto lang niya manggipit. Yan ang ano nila Basta sila reklamo-reklamo. Hindi ko alam kung anong napapala nitong mga makakaliwa na ito. Baka pag nagreklamo sila, gusto nila, pinapatahimik sila, bibigyan sila ng kung anong pabor. Di ba? Parang AC/DC. Attack, collect. Baka ganun, hindi natin alam. Pero nakakapagtaka Ang hiling nila magsampa-sampa, tama si Attorney Roque. Final ang kasong yan para magalit ang taong bayan laban kay dating Presidente Duterte. Binabantaan ako, kababae kong tao, kongresista ako. Ayun, tumakbo sa mga kasama niya sa Kongreso. Binantaan ako. Pag binantaan ako, binantaan ang buong Kongreso. Ito. Nagsusumbong. Binantaan ang Kongreso. Ito naman sa Kongreso, sa kayo naman, parang hindi na nag-iisip. Kung sino man ang kumampi doon sa sinabi ni Franz Castro, ano kayo, uto-uto sa mga Makabayan Black? Ano kayo, hindi kayo nag-iisip? Kung sino mang congressman ang naniwala dito kay Franz Castro, ano ka ba? Isip-isip ka naman. Nagpapauto ka dyan sa mga makakaliwa na yan? Namang speaker dahil nga galit na sa Duterte dahil nagsalita si Presidente Duterte, sige nga mag-accounting tayo at maraming tinatago ang Kongreso. Ayun, pumanig kay Franz Castro. Unprecedented po yan. Ako, naging kongresista rin ako sa 17th Congress. Alam nyo, yung mga kaliwang yan. Pumanig kay Castro. Kasi sinisingil ni PRRD ng audit itong Congress. Okay. So, sa madaling salita, ang pinapatukuyan ni Roque, kaya pumanig itong sila Tamba kay Franz dahil para mailigaw sa madaling salita yung sinasabi ni PRRD magpa-audit sila. Ngayon, fast forward natin sa ngayong 2024.
ganyan din ang mangyayari. Magkakaroon sila ng diversion na content, na topic, na issue para pagtakpan yung PI. Ginawa na nila dati, gaya nitong pagsampa ng kaso kay PRRD para wag sila ma-audit, iyan na po yan. Kaya nga kino-connect natin. Itong sinasabi ni Attorney Roque, maging mapagmatsyag kayo kasi lalabas po ngayon linggo yan. Mag-iingat kayo kung meron silang papuputukin na balita para malihis ang inyong sigaw laban dyan sa PI na yan. Laban dyan sa Tamba Initiative na yan. Gusto nyo siya maging Prime Minister? Kung ayaw ninyo, huwag nyong palusutin to at mapaling tayo sa ibang Hindi tinatanggap sa mayorya, hindi tinatanggap sa minority. So meron silang independent block dahil sinusuka sila abay dito. Dito sa Kongreso, kung saan Speaker si Martin Romualdez, bidang-bidang mga kaliwa. Nagkaroon sila ng strategic alliance. O ano nangyari ngayon? Eh di ba winawakwakan sila ngayon ng kaliwa? Pagdating naman dito sa PI, sa pirma, yan ang inyong mga kaalyado. Alliance for convenience. Basta convenient sila, makikipag-alliance. Pag hindi na, saksak-saking ka rin sa likod. Kaya nga, Speaker, huwag ka magtitiwala dyan sa kaliwang yan. Wala yan. Walang mga paninindigan yan. Ang gusto lang nila talaga, i-terrorize ang buong bayan para sumunod sa kanila dahil ang gusto nila, paligiran ng mga syudad. At hanggang ngayon, naniniwala sila na mabubuwag nilang gobyerno pag pinaligiran nila ang mga syudad. Naku, laos na po yan. Bagamat malaki utang na loob ng bansang China kay Mao Zedong, yung sinasabi ni Mao Zedong na revolusyon sa pamamagitan ng pagpapaligid ng mga syudad, hindi na po uso yan. Dahil ang mga Chino ngayon, natatalo pang Amerika sa galing na maging kapitalista. Kaya kayong mga komunistang Pilipino, mga natitira nilang Maui sa buong mundo, kasama ang mga Nepali, hello! Kada nito sinabi ni Lisa Tatoyo, pinarahan lang si Castro ng kanyang abogado. Hindi rin. Tingin nyo, si Castro nagbayad ng abogado? Hindi natin alam. Pero siyempre, sino ang may gusto na ipitin ang mga Duterte? Sino ang makikinabang pag naipit ang mga Duterte? Sige nga. Iiwan na kayo ng mga panahon. Tama na mga propaganda nyo yan. Yan demandang yan, propaganda talaga yan. O bakit alam nila talaga namang hindi magiging successful ang file nila? Di ba nag-file pa siya ng karagdagan? Na-realize niya, ay kulang yung aking sinampa, kailangan dagdagan pa. Kung kumpleto na yung kanyang sinampa at sigurado siya na maisasampa ang kaso, hindi na dapat nag-file pa ng supplemental. Yung pag-file nila ng supplemental, pag-amin na kulang-kulang talaga ang mga sinampa. Wala talaga silang ebidensya. Sa madaling salita, wag na natin palalimin. Wala talagang ebidensya dyan sila Franz Castro. Kaya nagkaganyan-ganyan yan. Pang-ano lang yan? Panggigipit sa mga Duterte. Again, bakit na-dismissan si Franz Castro? Kasi puro propaganda. Pagdating sa larangan ng batas, you need to go beyond propaganda. Dapat tignan mo yung mga elemento ng krimen at yung mga elemento, dapat pruebahan mo yan. Itong grupo niya, sila rin nagsampa sa ICC. Akala nila ganun kadali. Kung mahirap mapruebahan sa level ng piskal Pilipino ang elements of the crime ng grave threats, lalo na ang elements of the crime ng crimes against humanity. Can you imagine anong dapat ebidensya na ipresenta mo para mapakita mo na yung patayan ay widespread or systematic na tinatarget ang mga sibilyan dahil sila sibilyan? O kapag sinapag hindi na naman nasampayan o kapag na-dismiss yan ng pre-trial chamber o ng hukuman, sasabihin na naman, ako'y biktima ng injustice gaya ng iniiyak ngayon ni Franz Castro. Hello, biktima ka ng sarili mong propaganda. Mag-iingat kayo sa pabiktim. Yung mga pabiktim na tao, hindi ko man nilalahat, pero yung kunwari, sila yung aatake, tapos sila yung victim. Ingat kayo dyan sa ganyan style. Kalokohan yan. Ikaw unang umatake, tapos nung pumalag, victim ka. Ibig sabihin nyo, nag-aanap ng kakampi. Pabiktim to si Castro. Kasi you cannot go beyond propaganda. Alam nyo, kaya iniwan ko yung kabataan bakabayan. Sabi ko, bakit ba puro ibagsak? Ibagsak. Pag tinanong bakit, hindi sila makasagot. Basta, ibagsak. Kulang sa pag-iisip. Yan. Yan ang sinasabi ko. Kulang sa pag-iisip
kulang sa ebidensya. Lahat ng bagay hindi pwedeng ibagsak. Kailangan may ebidensya. Oh. Ganyan po kasi ang estilo ng mga rebelde, CPP, NPA, terorista. Puro ibagsak. Puro sloganeering. Kaya akala nila yung sloganeering, yung propaganda, sapat na para maging basehan ng kaso laban kay FPRRD. Well, bokya kayo. Hindi sapat ang propaganda. Hindi sapat ang sloganeering. Dapat ebidensya. Better lang next time. Pero ang napatunayan natin, gumagana ang sistemang legal sa Pilipinas, dahilan para dito dapat sa Pilipinas. Sampa pa kayo uli, sampa pa more. At tignan natin kung mamimit ninyo ang onus of evidence. Ang nagsasampa po, siyang dapat pagprueba na meron man lang probable cause. Agree ba kayo o disagree? Tignan natin. Yan, okay. The next performance will start momentarily.